Si Pi Network ay unti-unti na pong bumabangon mula sa kanyang pagbagsak nitong mga nakaraang araw. At ayan, base po dito sa nakikita natin sa presyo ni Pi Network mula po rito kay Crypto Dash News ay siya ay nasa 0.83. Pero kanina mas mataas, 0.85. Kaya bumaba lamang po siya ng bagya, 0.83. Kaya ang tanong ay makakabalik pa ba itong si Picoin sa presyo na $1? Yan, ang $1 ay tinuturing po itong psychological price threshold. Kaya ayan ang isang pinakamalaking tanong ng karamihan ngayon dito kay Pi Network. Kung makakabalik po ba siya sa presyong $1 or tuluyan na ba siyang malulubog sa dami ng mga problema ng kanyang mga projects. Kaya ayan, yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan po ulit, ang source ng ating balita rito ay ang Crypto.news. At umpisan po natin sa kung ano po ang kasalukuyang sitwasyon ni Pi Network sa market ngayon. Yan, sa kasalukuyan, si Pi Network or Picoin ay nagtitrade po ulit sa presyong 0.83. Ayan, tumas lamang po siya ng tumas po siya ng 8% sa loob ng isang araw at halos 30% sa loob ng isang buwan. Ito ay matapos po ang matinding pagbagsak mula noong May 12 hanggang May 17 kung saan ay bumagsak po ang kanyang presyo sa 0.69 kung saan ay halos 50% na drop. Pero ngayon ay mukhang sumusubok na bumangon ang mga bulls. Nakikita natin na pinoprotektahan nila ang support level sa presyong 0.74. Ayan, mataas din ang trading volume ngayon kung saan ay umabot ito sa $548 million kung saan ay indikasyon ng pagbabalik ng interest ng market. Pero kahit tumaas po si Picoin, malayo pa rin siya sa kanyang all-time high na $2.99 kung saan ay naabot po niya nitong nakalipas na buwan ng February. Ibig sabihin ay nasa 77% pa rin ang kanyang ibinaba mula sa peak price nito. Ngayon is ano naman ang sinasabi ng mga technical indicators? Ayon sa mga technical analysis, may mga halo-halong signal tayo ngayon. Ang Relative Strength Index or RSI ay nasa 54. Ibig sabihin ay neutral. Hindi po siya overbought at hindi na rin siya oversold. Pero may kaunting kahinaan ng ipinapakita ng Moving Average Convergence Divergence o MACD na nagpapahiwatig ng isang sell signal. Sa kabilang banda, ang mga moving averages naman na 10, 20, 30 at saka 50-day na periods ay paakyat at ito ay magandang sinyales. Positibo rin ang Awesome Oscillator at saka Average Directional Index na nagpapakita na may potensyal ang upward reversal kung magpapatuloy po ang kanyang trend na ito. Ngayon is ano naman ang mga problemang kinakaharap ng Pi Network? Ito po ang parte kung saan lumalabas ang mas malalim na problema sa likod ng presyo ni Picoin. Una, maraming users ang nainis at nadismaya sa matagal na mainnet migration. Hanggang ngayon, marami pa rin ang hindi makalipat sa mainnet dahil po sa delay ng KYC or Know Your Customer process. Pinakamatindi ang epekto nito sa mga users sa bansang China kung saan mahigpit ang regulasyon. Pangalawa ay hindi pa rin listed si Picoin sa mga major exchanges tulad ni Binance at saka Coinbase. Oo, bumoto ang community para dito pero wala pa ring listing hanggang ngayon. Dahil dito ay mababa pa rin ang liquidity ni Pi. Sa exchange na OKX, ang market depth po niya ay nasa ibaba pa ng $100,000 na sobrang liit kung gusto mong magkaroon ng malaking adoption. Pangatlo ay kulang pa rin sa tunay na gamit si Picoin. Wala pa tayong malalaking DeFi projects or dApps na gumagamit sa kanya. Kaya karamihan sa presyo ni Pi ay base lamang po sa speculation or sa pag-aakala ng mga tao na tataas siya. Isang halimbawa nito ay noong May 14 kung kailan po in-announce ang $100 million na Pi Network Ventures Fund. Saglit lang po na tumaas sa $1.35 itong si Pi pero bumagsak din kaagad. Ipinapakita nito na fragile pa rin ang market sentiment kapag walang konkretong use case. Ngayon ay paano naman po makakaapekto ang token unlock nitong si Pi?
Ayan, sa token unlock naman po tayo. May isa pang malupit na pressure na darating at yan po ang mahigit na 1.47 billion na Pi tokens ang naka-schedule na maa-unlock sa loob ng isang taon. Kapag nangyari ito ng walang sapat na token burns o demand, siguradong tataas po ang selling pressure at posibleng bumagsak ulit ang presyo. Bukod pa dito, may mga regulatory uncertainties pa rin, kasama na ang issue sa centralized control at insider selling na lalong nagpapababa ng tiwala ng mga investors. Ngayon ay may chance pa ba talagang bumalik itong si Pi sa presyong $1? Ang kasagutan po sa katanungan na yan ay syempre naman. At yan ay kung mananatili ang presyo sa higit 0.74 at kung malalampasan niya ang resistance sa 0.90. Malaki ang posibilidad na maabot niya ulit ang presyong $1 kapag nangyari yan. Pero kailangan po ng malalaking catalyst tulad po ng paglista sa mga major exchanges, malaking token burn o kaya biglaan at aktibong paggamit ng Picoin sa mga tunay na product at saka services. Kung hindi ito mangyayari at kung hindi maaayos ang mga problema sa loob ng project, posibleng bumagsak pa ito sa ilalim ng presyong 0.74 at pwedeng magsimula ang panibagong downtrend. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network. Yan para sa atin bilang mga Pinoy na nagtiwala rito kay Pi mula pa noong nagsimula ito bilang mobile mining app. Maraming umaasa pa rin na magbibigay ng tagumpay ito balang araw. Marami sa atin ang nagmina ng Picoin araw-araw, umaasang magiging kapalit ito ng traditional currency sa hinaharap. Pero ngayon, dapat tayong maging maingat at mapanuri. Oo, may signs of recovery itong si Pi, pero wala pang malinaw na direksyon ang project. Ang dami pa ring hadlang at hindi sapat ang hype lang para po mapanatili ang kanyang value. Kung balak mong pumasok or magdagdag ng Pi tokens, mas mainam po na maghintay ng malinaw na developments gaya po ng exchange listings o official utility sa mga apps or negosyo. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa aking personal na pananaw, may potensyal naman po talaga itong si Picoin. Pero malayo pa ang kanyang kailangang lakbayin. Kung maayos ng team ang mga delay sa KYC at saka mainnet migration at kung magkakaroon ng tunay na utility, malaki ang tsansa nitong makabalik sa presyong $1 o baka higit pa. Pero hanggat wala pa ito, mahirap pa rin itong ituring na solid investment. Hindi po sapat ang magandang balita kung hindi ito sinasabayan ng concrete action at saka transparency mula sa mga developers. Kaya ang maipapayo ko po ay maging alerto po tayo. Mag-research po tayo palagi at huwag po tayong puro FOMO. Yan, FOMO. Kung isa kang pioneer, bantayan mo lang muna ang mga susunod na hakbang ng Pi Network. Baka balang araw, si Pi ay tunay na sumabog pataas. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.